Mga kapatid, sama-sama po tayong dumulog sa pananalangin sa Diyos. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat kaming muli sa iyo. Sinasapatan mo ang nasa ng aming mga puso. Iniingatan mo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal. Patuloy po kaming nagsisikap na may sagawa ang iyong mga kautusan. Subalit, sa madalas na pagkakataon, kami nagkakabisala. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami. Linisin mo ang karumihan ng aming mga puso. Ngayon po'y nagpatawad ka kami sa mga nagkulang sa amin. Ama, sana lagi mo kaming tutulungan. Maawa ka sa amin. Ibig namin makapagpatuloy ng aming paglilingkod. Sana po ituwid mo ang aming mga paghakbang. Tulungan mo kami makalayo sa lahat ng anyo ng kasamaan. Loobin mo po, Panginoon naming Diyos, na may simpan at maingatan namin sa aming puso ang iyong mga katwiran. Ito'y aming may sa katuparan sa lahat ng pagkakataong ipagkakaloob mo sa amin. Ama, sana po loobin mo. Mga alipin mo kami nagtatapat sa paglilingkod sa iyo. Alalahanin mo ang mga kapatid namin, mga ulila at mga babaeng bao. Ang mga walang anuman, huwag mo po silang papabayaan. Lusin mo ang puso ng bawat sumasampalatayang lingkod mo upang malasakitin ang mga kapatid namin. May mga pangangailangan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin. Mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. May mga karamdaman. Sana po pagaling ka ng karamdaman ng iyong mga anak. Umaasa kami palagi sa iyong awa. Wala kaming ibang matatakbuhan. Walang ibang makauunawa sa amin. Ikaw na aming Ama, ang aming dakilang manggagamot. Mabaging ka sa lahat. Sa iyong makapangyarihang kamay, aming inilalagak ang lahat ng aming kabalisan. Panginoon, mananatili pong sa iyo lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Muli po ay salamat sa Panginoon sa mabuting pagkakataon na minsan pa ay pinagkaloob sa atin at mayroon tayo pong pagkakataong makapagkatipon at salamat sa inyong presensya sa ating pong mga bisita at sa inyong pagpapaunlak sa amin na maibahagi din namin sa inyo ang aming pananampalataya. Tayo po ay nasa 13 araw na ngayong araw na ito kung loloobin ng Diyos mamaya po ang ating 13th day ng ating mass indoctrination at meron na lamang po tayo ngayong gabi at bukas ng gabi na nalalabi
sa session po na ito dahil ang schedule po ng ating mass baptism ay this coming Friday na po, November 7 kung loloobin ng Panginoon. At muli tayo namang magpapasimula ng ating pong panibagong session para sa atin pong mga panauhin. Nag-aanyaya po kami sa inyo, yung hindi pa po nakakapagpasimula ng pakikinig ay mayroon po tayong bagong session on November 10. Yan po ay Philippine Standard Time pa rin, alas 7 po ng gabi. Sana po ay makapagpasimula kayong makinig ng atin pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga hindi pa po nakakapagpasimula nito. Ang amin pong taus-pusong pagpapaanyaya sa inyo. At sa lahat ng ating mga kapatid, tayo po ay sama-sama pa rin magtulong-tulong na umalalay sa ating mga panauhin sa pagtatapos ng kasalukuyang session ng ating Mass Indoctrination at ang ating preparasyon naman para po sa Mass Baptism this coming Friday. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa. At tayo kapatid na Rodel ay magpapatuloy dito sa ating mga pag-aaral ng mga bagay na kailangang mabuksan sa ating mga kaisipan para lalo tayong magkaroon ng isang maliwanag na direksyon sa ating mga paggawa sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang mga katwiran, ng Kaniyang mga salita, ng mga kasulatang kinasihan ng Diyos na ating gagamitin sa mabuti, kapatid na Rodel. Huwag mong kalilimutan yun palagi na isang bagay, sinasabi ni Pablo, ang utos ng Diyos, yung kautusan, sabi sa 1:8 ng unang Timoteo, ay mabuti yan kung ginagamit ng tao sa matuwid. Dapat matuwid na paggamit. At ang matuwid na paggamit, yung, ayan, liwanag naman ang kautusan ay mabuti. Kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ano yung matuwid na paggamit ng kautusan, kapatid na Rodel? Yun pong paggamit sa mabuti, Kuya. Yung paggamit sa mabuti. Kasi ang kautusan mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. So, para masabi mong sa matuwid ginagamit yung kautusan at matuwid ang paggamit ng kautusan, ginagamit sa mabuti, sa ikabubuti, kapatid na Rodel. Dahil yun yung maliwanag na intent ng law. Mabuti yun Kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos banal at matuwid at mabuti. Magkakasama yun. Paano sasabihin ginagamit ng matuwid? Kung ginagamit sa mabuti, sa ikabubuti, sa ikababanal. Yun lagi yung resulta nun para masabi mong matuwid ang paggamit, Brother Rodel. Ang ending, ikabubuti, ikababanal. Yun yung matuwid na paggamit. Opo. Kung hindi ang nagiging resulta sa'yo, ikabubuti at ikababanal, ay hindi matuwid ang paggamit, kapatid na Rodel. Opo. So, sana ewan ko kung nakikita mo, napapansin mo yung mga bagay na yun. Sana nakikita mo, Brother Rodel. Awa po ng Diyos, Kuya. Pero actually parang ngayon ko lang napagtuunan din talaga ng ganitong focus nung tinatanong nyo po, paano mong masasabi na ginagamit mo nga yung utos sa matuwid? Kasi nandun sa sitas nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. So kailan mo masasabing ginagamit mo sa matuwid yung utos? Mabuti yung utos
para masabing ginagamit mo ng matuwid, dapat ginagamit mo sa mabuti. Ginagamit mo sa ikabubuti. Sabi dun sa Roma, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Para masabi mong ginagamit mo ng matuwid yung utos, dapat ang nagiging end result ng paggamit mo ng utos ay doon po sa ikababanal at doon po sa ikabubuti. Pag hindi ganon ang nagiging resulta, hindi po matuwid ang pagkakagamit mo ng kautusan. Kaya kahit mabuti yung kautusan, depende yan sa paggamit. Pero matitiyak mo kung matuwid ang paggamit ay ikinabubuti yung utos, ikinababanal po yung utos, ikinatutuwid ng tao yung utos, kuya. Kasi meron talagang gumagamit ng hindi matuwid na paggamit. Opo. Merong sumasandal sa ang sangkalan ang sangkalan yung kautusan ang sinasandalan para bang kinakatwiran ginagawang excuse ang Diyos, ginagawang yun ang sandalan pero hindi mabuti yung intensyon, hindi mabuti yung nagiging resulta. Yung sinasabi doon sa Mikas, kapatid na Rodel, pakibasa mo yung nasa 3:11. Opo. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol. At ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. Yan, kapatid na Rodel, Ayun ang sandalan. Ginagamit na sandalan. Hindi gumagamit ng matuwid na paggamit, kapatid na Rodel, ng kautusan. Parang minsan merong ganun kahit sa tao nagne-name drop Opo, kuya. parang ginagamit sa hindi mabuti. Merong ganun na kaya warning yun sa Biblia na ang layunin, kapatid na Rodel, ng kautusan, lahat yan sa ikabubuti natin Hindi para tayo'y dalhin sa masama, kung hindi dalhin tayo sa ikabubuti natin, dalhin tayo sa ikababanal natin. Kaya kung atin ngayong titignan ang kabutihan ng Diyos, Brad Rodel, pag sumunod tayo sa utos niya, tayo ang magbe-benefit out of that Dahil tayo ang mapapabuti, Brad Rodel, tayo yung magiging banal. Ang Diyos naman talagang matuwid din. Ang Diyos naman talagang mabuti yun At isang bagay ang gusto ng Diyos na magawa sa ating mga taong kanyang nilikha, na hindi ka naman kaya susunod sa utos ng Diyos, para bang, dahil nga sabi nga ng sulat sa gawa, para bang nangangailangan ba siya ng anumang bagay sa atin? Hindi naman Opo, kuya. Kasi sa kanya nang gagaling ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi doon sa 17:25 ng gawa, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Kaya iyang mga bagay na ito dapat makita natin kabutihan ng Diyos sa ating mga taong kanyang nilikha, na inaakay tayo ng Diyos sa pagsisisi kung tayo ay nagkakasala. Para saan? Hindi ba para sa ikabubuti natin lahat yan? Opo.
Yung pagsunod natin sa utos ng Diyos. Para saan? Para sa ikabubuti natin yun eh. Kaya ganun din naman dapat nating tignan ang layon, kapatid na Rodel, noong kanyang mga kautusan, para alam natin na ang dapat na end result sa atin ng pagsunod natin mabuti, Brad Rodel. Opo. Otherwise, hindi natin ginagamit ng matuwid yung kautusan. Kung hindi ang nagiging resulta nito ay kabutihan. Kung hindi ang magiging resulta nito ay yung tayo'y mabanal, Brad Rodel. Opo. Kaya anumang bagay, wag mong sasangkalanin, sumusunod lang ako sa utos. Ang naging resulta sa iyo masama. Kung ang naging resulta sa iyo, hindi ka naman na banal. Sinunod ko lang teka, yung bang sinasabi mong utos na sinunod mo, nagpabanal ba sa iyo? Nagpabuti ba sa iyo? Naging mabuti ka bang tao? Naging mabuti ka bang tatay? Naging mabuti ka bang nanay? Naging mabuti ka bang anak? Dahil doon sa sinasabi mong sinunod mo. Naging mabuting lingkod ka ba ng Diyos? Pero pagka hindi, ang sagot, kapatid na Rodel, teka muna, mali ang paggamit mo ng kautusan. Opo. Kung kautusan man ang ginagamit mo. Kasi merong ganun dala-dala naman lahat yan ng maraming mga nagre-relihiyon, kapatid na Rodel Ang kilik-kilik din Biblia, no? Ang sangkalan din, Biblia. Di umano ay salita ng Diyos. Pero ginagamit ng hindi matuwid. O ngayon, bakit tayo may intro lang, kapatid na Rodel? Kasi para alam lang natin na nandyan sa mga katwiran at salita ng Diyos, pinag-aralan nga natin noong nakaraan, yung mga salitang kinasihan ng Diyos, pakikinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Na para tayo upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Yan. Para ma-attain natin yung kasakdalang ibig ng Diyos na ating marating, ay nandyan po sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos, yung mga corrections, yung instructions, Brad Rodel, no? Nandyan dyan ngayon, dito sa mga nakaraan nating pag-aaral, ano na ba yung mga nakita natin, kapatid na Rodel? Nakapaloob sa kapakumbabaan, pinag-aralan natin, At ito, nitong mga nakaraan, sana napansin mo yung mga mahalagang punto ng ating pag-uusap. No? Ang isa doon, naiintindihan sana natin ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Opo. Kapatid na Rodel, kasi kung minsan pagka yan ang isang bagay na utos. Pag ginamit mo ng hindi matuwid, utos mag-ibigan gagamitin mo ngayon dapat ng matuwid. Kapatid na Rodel? Opo. Ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ewan ko, yung definition sa Biblia, paano? Diba? Kasi baka mamaya, kaya nga sila yung walang sumbungan walang laglagan no? Bakit? Kasi dahil sa pag-ibig. Di ba? Naintindihan mo, Brad Rodel? Opo, kuya. Opo. Pinagtatakpan yung mali at hindi na i-correct for reasons na kinukonsinti yung mali. Opo. Di ba ganun, Brad Rodel? Opo, kuya. Ngayon, pag ganun mo ginamit,
palagay mo, Brad Rodel? Ikabubuti mo. Hindi po, kuya. Kasasama yun. At tama ba lalabas yung pananaw mo na ganun? Pag-ibig ang pinag-uusapan, huwag mong kalilimutan, babalik ka dapat doon sa ano bang prinsipyo pagka pag-ibig ang pinag-uusapan. Ang pag-ibig, ano ba yung pag-ibig? Una, dapat alam mo definisyon ng pag-ibig. Hindi nakikigalak sa kalikuan, kapatid na Rodel. Amen. Oo. Di ba? 13:6 ng unang Korinto. Sa 4 kasi ganito, kapatid na Rodel. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Di yan. Yan yung idinidefine yung pag-ibig na dapat matutunan mula doon sa aral ng Diyos. Ito yung pag-ibig na itinuturo. Ito yung pag-ibig na gusto ng Diyos mataglay natin. Kasi Brad Rodel, kumbaga sa tsokolate, Brad Josel, maraming tsokolate. Hindi lahat ng tsokolate, choknat. Yun ba yung regalo mo kay Sis Lanlan? Pero gusto niya rin po yun. Oo, di ba? Ano yun? Masarap yun. Sariling atin. No? Pero, Opo. iba yung Hershey's ni Brad Josel. Ay, opo. Di ba, no? Merong ano yun merong ingredient. May nakapaloob doon. Baka man parehong tsokolate yan. Merong pagkakaiba. O ngayon, kaya natin sinasabi, may definisyon na dapat kunin natin mula din mismo dun sa sinasabi ng Biblia. Ano ba pag-ibig? Ang pag-ibig, kapatid na Rodel, sabi una, mapagpahinuhod. Tapos, pagdating sa 6, ang pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Paano mo ngayon sasabihin, Brother Rodel, na pag-ibig ngayon yung ang gagawin mo sa halip na ma-correct, hindi, pagtakpan na lang. Pagtatakpan. O hindi ganun ang pag-ibig Opo. Paano niya yun? Ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Naintindihan mo, Brother Rodel? Opo, kuya. Awa po ng Panginoon. Dapat yung tamang pagkaintindi ang gamitin at tamang gamit. Kasi, Napakaganda ng katwiran sa Biblia opo, kuya. Bakit naman, kapatid na Rodel? Ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Sasabihin mo naman ngayon, ba't naman hindi sinabing ng lahat ng kasalanan? Huwag mo kalilimutan, kapatid na Rodel, may kasalanang ikamamatay. Tama. Kahit sa pananalangin, di ba? Basahin mo. Unang Juan 5:16, kapatid na Rodel. Opo. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Kapatid na Rodel, di may kasalanang ikamamatay na hindi mo man nga, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Opo. Ngayon, ano ba yung pinag-uusapan natin noong nakaraan tungkol dun sa ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan? Yung sinasabi nga sa Roma, kapatid na Rodel, napakaganda naman mapapalad yaong kanilang pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Di ba? Ibig sabihin, kapatid na Rodel, yung
kasalanan na natakpan, kasalanan na ipinatawad. Opo. Pagka pinapatawad mo ng kasalanan niya, yung kapatid, natatakpan yung kasalanan niya kasi hindi na nakikita yun eh. Opo. Iba? Ngayon, kapatid na Rodel, ba't karamihang, ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan? Hindi naman lahat eh. Kasi dahil may kasalanang ikamamatay, hindi mo nga dapat ipanalangin, tatakpan mo pa. Opo, kuya. Oo. Na meron bang naliliwanag sa'yo, kapatid na Josel? Kuya, salamat po sa Diyos. Yan pong banggit na yan, gusto ko munang puntahan, itong 4:8. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. It crossed my mind eh. Nung mga previous na pag-aaral natin, ba't naman kaya ako hindi ang sinabi dito lahat? Kasi siyempre po, bagaman tayo, na dumaan tayo sa doktrina, kuya, alam ko naman din po na may kasalanang ikamamatay. May kasalanang hindi ikamamatay. Naghihintay ako ng, alam nyo yung marinig ko sa inyo, kuya, na may ganun dyan. Kaya hindi, yun ang dahilan eh. Kaya hindi sinabi dyan, lahat, no? Kundi nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kasi hindi naman lahat talaga ng kasalanan pinatatawad. May kasalanan nga hindi nga pwedeng ipanalangin eh. Sinasabi ni Juan naman sa 5:16, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Kaya yan po, dalawang bagay yan. May ikamamatay, may hindi ikamamatay. Kaya sakto yung salita ni San Pedro na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Hindi sinabing lahat ng kasalanan. Biglang na-satisfy yung kalooban ko. Dahil narinig ko po sa inyo, kuya, mismo. Na may ganon, nagdugtong yung talata. Hindi ko po kasi yan nagagamit, mga kapatid, ng pinagdudugtong ng ganon ang katuwiran eh. Yung pagkakahanay niya, yung detalye nung himay ni kuya, biglang pumasok yung liwanag ng katuwiran doon sa salita na yun ni San Pedro. Kaya, napakahalaga talaga na tayo maging maningas sa pag-iibigan. At yung sinasabing nagtatakip ng karamihang kasalanan, hindi na kukonsintihan yan. Hindi mo pinagtatakpan, mali na pinagtatakpan, ayaw mabunyag, ayaw walang sumbungan, sabi nga, walang laglagan. Hindi ganon. Kundi noon nga ang nakaraan, dinaanan ni Kuya yung 4:7 po ng Roma na yan, na ang Diyos kasi ganon na sinasabi mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Pag sinabing yung kasalanan nangatakpan, ang kahulugan nun ay ipinatawad yung mga pagsalangsang. Pagsalangsang naman kasi yung kasalanan Pagsalangsang sa utos, paglabag sa utos. At kalikuan yun, kapatid na Josel. Opo, diba? kuya. Lahat ng kalikuan, sabi naman dun sa kadugtong, kasalanan. Hindi ba? Dun sa, kasi 16, hindi, ang sabi dun sa 16 kanina, binasa natin, kapatid na Josel, may kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ngayon, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Huwag mong kalilimutan, Brad Rodel, Brad Josel, ang pag-ibig hindi nagagalak sa kalikuan. Naintindihan mo? Ngayon, kuya. papaano ngayong ang sasabihin mo doon sa nagtatakip ng karamihang kasalanan
ang gagawin mo, kukonsintihin mo. Hindi. Kaya nga, we need correction, kapatid na Rodel, kapatid na Josel. At kailangan natin magpatawaran. May kasalanan namang hindi naman ikamamatay, hindi ba? Opo. Kaya ang dapat na makita natin doon sa nakapaloob dyan, sa kasalanan na natakpan, kasalanang napatawad. Kaya ang pag-ibig, nagtatakip ng karamihang kasalanan. Nagpapatawad yun, kapatid na Rodel. Ano? Opo. Ang pag-ibig, nagpapatawad. Ngayon, tatandaan mo, may kasalanang ang kasunod, ikamamatay. Yun ang kasunod sa 17. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. O, di meron namang hindi ikamamatay, kapatid na Rodel. Opo. No? Kaya nga, yun yung sinasabi na kung makita natin yung ating kapatid nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin mo siya. O, bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. Ngayon, di pumapasok naman ngayon dyan, kapatid na Rodel, yung pagpapatawaran, ano? Opo. Na naintindihan mo ngayon yung nakapaloob naman dun sa pagpapatawaran. Ano naman po yun? O hindi ba? Eto, kapatid na Rodel. Hindi ba? Kasi para makita mo kung papaanong yung salita ng Diyos, umiikot sa kanyang katotohanan, kapatid na Rodel, na kahit saang anggulo mo yan dalhin, nandoon yung katotohanan laman-laman yan na siyang lundo kung bakit ito itinuturo ng Diyos sa atin. Totoo ba na, kapatid na Rodel, ang utos sa atin magpatawaran? Totoo po. Ayan, dahil magtiisan kayo. Sabi dun sa 3:13 ng Kolosas, magpatawaran kayo sa isa't isa na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Diyan, lagi nating sinasabi, kapatid na Rodel, Pinaalala. Dahil napakahalaga, dahil dun sa 6:15 ng Mateo, maliwanag yung sinasabi. Kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Tama, Brad Rodel? Tama po. Di ano ibig sabihin? Gusto mong mapatawad? Anong isang dapat na gagawin mo din? Magpatawad ka rin po. Magpatawad ka din. Tama, Brad Rodel? Tama po. Opo. Ngayon, tatanungin kita, hindi ba utos sa atin magtulong-tulong na mga magkakapatid? Opo. Utos po Liwanag, 1:2 ng Galasya, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Tama, Brad Rodel? Opo, tama po. Hindi ba yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan, tulong sa atin ng Diyos yun? Di ba, Brad Opo, Rodel? kuya. Opo. Pinag-aralan natin, na Opo. nandun sa 79:9 ng awit, iyong tulungan kami at linisin mo ang aming mga kasalanan. Di yung paglilinis ng ating mga kasalanan, tulong sa atin ng Diyos yun, kapatid na Rodel. Opo. At napakahalaga nun. Opo, kuya.
Dahil kung naintindihan na nga natin, pinag-aralan natin noong nakaraan, kung hindi tayo lilinisin ng Diyos, hindi tayo magiging handa sa paggawa ng mabuti. Opo. Sana napansin mo din yun, ano, na Opo, kuya. kung ang sino man nga malinis sa alinman sa mga ito, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Oh. Na kaya nga kailangan mo namang nakahanda ka sa lahat ng gawang mabuti para pag dumating ang pagkakataon, ano, Brad Rodel, Opo. masasamantala mo yung pagkakataon. Opo. Dahil samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Paano ka namang gagawa ng mabuti kung hindi ka naman nakahanda? Opo. Pero kung nakahanda ka sa lahat ng gawang mabuti, pag dumating yung pagkakataon para ka gumawa, dahil nakahanda ka, magagawa mo yung mabuti. Tama, kapatid na Rodel? Opo. Ngayon, paano namang magiging handa ka sa lahat ng gawang mabuti? Kung nalinis ka. Opo. Diba, no, kapatid na Rodel? At kung nililinis naman tayo ng Diyos, huwag mong kalimutan, tulong yun ng Diyos sa atin. Opo. O ngayon, ba't utos magpatawaran tayo sa isa't isa? Para po tayo mapatawad din sa ating mga kasalanan, ma-avail natin yung tulong ng Diyos. Para tayo mapatawad at tulungan tayo ng Diyos. Opo. Kaya tayo tinuturo ang magpatawaran, kapatid na Rodel. Ba't tayo tinuturo ang magpatawaran? Hindi ba sinasabi, hindi kayo patatawarin? Kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Pero kung magpatawad kayo, patatawarin kayo ng Diyos. O ano ibig sabihin? Magtulong-tulong kayo. Mahalaga pala, nagtutulong-tulong tayo. Mahalaga, nagpapatawaran tayo. Kung mahalagang nagtutulong-tulong tayo, higit sa lahat na mahalaga, yung tulong ng Diyos, Brad Rodel. Opo. Ngayon, bakit sinasabi ngayon yun na magpapatawaran tayo? Kasi ang prinsipyo, kung magpatawad ka, patatawarin ka. Opo. Brad Rodel. Mhm. Yung pagpapatawad at paglilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan, tulong ng Diyos sa atin yun. Opo. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Opo. Gusto mong tulungan tayo ng Diyos. Gusto mong tulungan ka ng Diyos. Opo, kuya. Anong prinsipyo? Para ka mapatawad, magpatawad ka. Opo. Para katulungan ng Diyos. Dadagdagan ko, kapatid na Rodel, ha? Opo. Kayo'y magmahabagin. Ba't kailangan maging mahabagin ka? Sabi dun sa Lucas 6:36, kapatid na Rodel, magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. Anong essence? Mapalad ang mahabagin. Bakit? Sapagkat sila'y kahahabagan. 5:7. Gusto mong ikaw ay kahabagan? Anong prinsipyo? Mahabag ka rin. Gusto mong ikaw ay mapatawad? Magpatawad ka rin. Yan. Eto pa. 6:8 ng Efeso, kapatid na Rodel, pakibasa mo. Opo. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Yan. Tanong. Yung bang pagtulong mo, kapatid na Rodel, sa kapatid,
Mabuting bagay o hindi? Mabuting bagay po yun. Kaya utos magtulong-tulong kayo. Opo. O ngayon, ang higit na kailangan nating tulong, kapatid na Rodel, kaninong tulong? Ang tulong po ng Diyos. Babalik ako ngayon sa principle. Gusto mong patawarin ka? Magpatawad ka rin. Gusto mong kahabagan ka? Mahabag ka rin. Yan. Ang ganda ng prinsipyo, kapatid na Rodel. Opo. Gusto mong tulungan ka ng Diyos, kapatid na Rodel. Ay tumulong ka rin. Ayan, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Nakuha ko rin. Naintindihan mo yung prinsipyo? Bakit? Opo. Tignan mo. Dun sa unang Juan 3:17, eto, papapansin ko sa iyo, kapatid na Rodel. Sige, pakibasa mo ulit. Opo. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan. Kapatid na Rodel, pansinin mo lang Opo. yung nangangailangan, tutulungan o hindi? Tutulungan po. Yan Opo. Nakikita mo ang kapatid mo na nangangailangan. Ano gagawin mo dun sa nangangailangan? Tutulungan mo po yun. Pero ano ang kadugtong? Dooy, At dooy ipagkait ang kanyang awa. yung awa, ano yun, kapatid na Rodel? Tulong o hindi? Tulong po yun. Kung makita mo yung kapatid mo na nangangailangan, doy ipagkait mo yung awa, paano mananahan ng pag-ibig ng Diyos sa'yo? Di gusto mong panahanan ka ng pag-ibig ng Diyos, gusto mong kaawaan ka ng Diyos, pag nakita mo yung kapatid mo na nangangailangan ng awa, ano ba yung awa? Tulong o hindi? Tulong po yun. Huwag mo ipagkakait yung awa mo. Di huwag mo ipagkakait yung tulong mo. Opo. Para panahanan ka ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Opo. Kasi kung ano man yung mabuting bagay na gagawin mo, yun din ang tatanggapin mo mula sa Panginoon. Amen. Gusto mo tulungan ka ng Diyos? Brad Rodel, huwag kang magkakait ng tulong mo naman sa nangangailangan. Amen. Opo. Bakit? Kaya nga sinasabi, huwag mo ikakait yung mabuti sa kinauukulan. Diba? 3:27. Lagi naman natin. Kaya sabi ko sa'yo, iisalundo ng katwiran ng Diyos Tatanungin kita, yung pagtulong ba, kapatid na Rodel, doon sa mga nangangailangan? Yung pagtulong ba sa kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay? Yung pagtulong ba sa isang mahirap na nangangailangan, kapatid na Rodel, mabuti o hindi? Mabuti po yun. Wag mo ikakait yung mabuti. Nakapaloob ba dun yung tulong? Opo. Huwag mo ipagkakait yung tulong mo sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng kamay mo na gawin. Bakit, kapatid na Rodel? Di ba nga, nandoon sa 19 sa Kawikaan, ano ang sabi, kapatid na Rodel? 17. Eto po. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kita mo, kapatid na Rodel? Gusto mo na ma-merit yung mabuting kabayaran na galing sa Diyos, babayaran sa Kanya uli. Kaya nga,
anumang mabuting gawa na gagawin, sabi doon sa 6, kapatid na Rodel, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Tatanggap ka din ng mabuti sa Panginoon, kapatid na Rodel. Kaya, gusto mong tulungan ka ng Diyos. Gusto natin ang tulong ng Diyos. Kung gusto ng kapatawaran, magpatawad. Di ba, Brother Rodel? Opo. Gusto mo ng awa ng Diyos, maawa ka din. Opo. Gusto mo tulong ng Diyos. Tumulong ka rin. Ayan, kapatid na Rodel. Amen. Oo. Kaya, dapat nandoon tayo sa punto na nakikita natin ang kahalagahan ngayon. Bakit? Minsan kasi may dadating, kapatid na Rodel, na pagkakataon. Kaya sinasabi, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong manghimagod. Sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. O di may panahon, kapatid na Rodel, aani ka naman eh. Opo. Huwag mong kalimutan, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Opo, kuya. Gusto mong umani ng tulong ng Diyos sa panahon. Anong panahon ng kailangan ng tulong? Ay dumadating ba yun, kapatid na Rodel, sa buhay natin? Opo, kuya. Pagka dumating ngayon yung panahon ng kailangan mo ng tulong, kapatid na Rodel. Eto, tingnan mo Baka kasi iniisip mo, ang kapanahunan lang ng ikaw ay aani ng mabuti mula sa Diyos, doon lang Oo nga Bakit? po, kuya. Eto. Sabi ng apostol na si Pablo, 4:7 ng sulat niya kay Timoteo, kapatid na Rodel. Basa tayo. Opo. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Sapagkat Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kita mo kapatid na Rodel? Tama. Pagka nagsasanay ka ng kabanalan, pakikinabangan mo yun hindi lang sa darating, kahit sa buhay na ito. Bakit, Opo. Brad Rodel? Huwag mong kalilimutan, aani tayo sa kapanahunan kung hindi tayo napagod sa paggawa ng mabuti. Mabuti yung, di ba, mabuti bang tumulong ka, kapatid na Rodel, sa kapatid, sa kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Mabuti po. Yun. Ano mang mabuting bagay na gawin, ganun din ang tatanggapin mula sa Panginoon. Pag ikaw naman ang nangailangan ng tulong, kapatid na Rodel, tatanungin kita, magsisiani tayo sa kapanahunan. Dumadating ba ang panahon na kailangan mo ng tulong, kapatid na Rodel? Ayo po, madalas po yun. Sa panahon na kailangan mo naman ng tulong, aani ka din ng tulong ng Diyos. Amen, kuya. At napakahalaga nun. Opo. Kaya, kung paanong tinuturuan tayo magpatawad para patawarin, maawa para kaawaan. Kung gusto nating tulungan tayo ng Diyos, tumulong ka din, kapatid na Rodel, kapag ka may maitutulong ka sa kapatid, sa nangangailangan. At ang tulong naman, Brad Rodel, hindi lang naman ang tulong baka akala na iba tulong puro pera kaya, pera na naman. Hindi naman na lahat ng tulong ang nangangailangan ng pera. Opo. Tanda mo, Brad Rodel,
Ang dami sa awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon. Ayan, nadidinig na ninyo. Ayan, Brad Josel, kayo nakita na ninyo diyan sa Canada, diyan sa North America. Ang natutulungan ng mga kapatid doon sa kanilang ginagawang mass blood donation. Oh. Hindi ba Brad Josel, yun ang sinasabi mismo, hindi mga kapatid ang nagsasabi, di ba? Opo kuya, sila po mismo din po ang nagpapatotoo talaga. Kaya nga po yung sinasabi niyong yung pagtulong sa kapatid man at kapwa na hindi natin kapatid sa iglesia, talaga pong may balik yun sa atin din eh. May tulong din sa atin din mismo po, no, mga kapatid. In fact, may mga kapatid po tayo, kuya, hindi naman po ang nagiging beneficiary lang po ng pagtulong ng ganyan. Mabanggit ko na rin po, yamang ito po yung napag-uusapan, ay yung mga hindi kapatid. Yung mga kapatid din, pagka na-hospital, nangangailangan ng ganyan, blood. Dahil tayo po, sa pagtulong natin, nagdo-donate tayo ng dugo on a regular basis. Ang laki na po ng recognition sa atin. Lalo po ng Canadian Blood Services, kuya. Dahil nga po, sa buong Canada kasi, isa lang po ang isa lang po ang pinaka-blood bank dyan. At hindi kagaya dito po sa Amerika, bawat state, bawat lugar, magkakaiba po. Pero sa kanila doon, centralized po eh. Kaya yung bulto ng buong Canada na pagtutulong-tulong ng mga kapatid, talagang appreciated nila yon. At pagka tayo po ay meron din naman pangangailangan, talaga pong andyan. Mabilis din po kuya kasi may mga kapatid din pong nagkakasakit, may mga kapatid po nangangailangan ng dugo, pagka sila po na hospital, ayan, tayo po recognize nila mga kapatid. Ang laki po ng pakinabang dyan eh. Yung Yan, prinsipyo. Brad Josel, ano yan eh, di naman pera kailangan mo dyan, dugo. Oo. Dugo mo yan eh, no? Nasa sayo. No? Hindi naman ibig sabihin, pag pinag-usapan ang tulong, yung nga nakita mo lang tumatawid. No? Yung sinabi nga ni Job, ako'y naging mata sa bulag, naging paa ako sa pilay. O itulong ba yun sa bulag o hindi? Tulong yun. Tulong ba yun sa pilay o hindi? Kaya yung may makita ka lang, kahit nga sinasabi nga na small act of kindness, na maliit na tulong man, sasabihin mo, isang bagay ang dapat na maisaisip lang natin, kapatid na Rodel. Kung paano gusto mong mapatawad, kaya nagpapatawad ka. Gusto mong kaawaan, kaya naaawa ka, kapatid na Rodel, Natuto tayo ng mga aral ng Diyos. Gusto mong tulungan ka ng Diyos, huwag ka magkakait ng tulong mo, kapatid na Rodel. Kung nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Dahil kung natuto tayo ng pagtulong sa nangangailangan, pag dumating ang kapanahunan, kapatid na Rodel, na ikaw naman ang nangangailangan ng tulong, aani ka ng tulong mula sa Diyos. Amen. Na napakahalaga higit sa lahat, yung tulong ng Diyos na ma-merit natin. Dahil ang tulong na magagawa ng Diyos, hindi kayang gawin ng kahit na sino mang tao sa buhay natin, kapatid na Rodel. Opo. Sana, marami pa akong gustong sabihin, pero sana sa mga puntong ito ay mayroon tayong madala, kapatid na Rodel, at matutunan. Sana mataglay natin yun sa ating mga puso. Sana po, mga kapatid, yun ang ating ma-practice. Bakit sinasabi ang lahat ng mga bagay na ito? Ang lundo, ando dun pa rin, kapatid na Rodel. Nando doon sa ba't tayo magpapatawaran? Kasi yung pagpapatawad, tulong yun. Tulong nga ng Diyos sa atin yun, kapatid na Rodel. Kaya ikaw ngayon, pagka nagpatawad ka ng kapatid, sa nagkasala sa iyong kapatid, tulong mo yun sa kanya. Opo. Diba?
Opo. Tulong mo yun sa Kanya. Para naman makapagpatuloy kayong pareho. O, di nagtutulungan tayo. Pag nagpapatawaran tayo, nagtutulungan tayo, kapatid na Rodel. At kung gusto natin, isang bagay ngayon yun, nagpapatawaran tayo, nagtutulungan tayo. Pagdating ng pangangailangan ng tulong natin ng tulong ng Diyos. Wala namang, ako, Brad Rodel, ako tatanungin mo, sa buhay natin, walang pagkakataong hindi natin kailangan ng tulong ng Diyos. Amen po, Kuya. Walang pagkakataong hindi natin kailangan ng tulong ng Diyos. Sa Kanya, tayo nabubuhay. O hindi ba? Tulong, araw-araw, tulong ng Diyos ang kailangan natin. Nagsisikilos tayo, meron tayong pagkatao in all aspects. Kaya nga, ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. O hindi, nandun tayo palagi, kapatid na Rodel. Sana po, mga kapatid, ay ito ang ating mataglay. Isang napakagandang environment at community ng mga mananampalataya at mga nagtitiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos ang ating makikita kung sama-sama nating sa tulong ng Diyos, sa awa ng Diyos, ay ipapractice ang lahat ng mga bagay na ito. Isang pagsasama-samang mapayapa at matiwasay na mayroong buong pagtitiwala sa tulong at magagawa ng Diyos ang makikita, masusumpungan sa ating pagkakapatiran. Mamalagi nawa tayo, mga kapatid, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at laging matuto ng pagpapakumbaba sa paningin ng Panginoon. Salamat sa Diyos at mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli ka po namin, Amang, sinasamba sa ubod ng aming mga puso. Salamat po sa lahat ng iyong pagsaklolo sa aming mga magkakapatid, sa pagmamahal na iniukol mo sa amin. Hindi namin kayang tanda ang lahat. Ang mga pagkakataong sinagip mo kami sa maraming mga kahirapan, sa mga mabibigat na mga suliranin, lalo na po sa mga pagkakataong nagkukulang kami, Ama, hindi mo po kami itinakwil. Pinagtityagaan mo kaming alalayan at upang kami ay makapanatili sa loob ng iyong banal na kapisanan. Sana po ito ay aming laging mapahalagahan sa aming mga puso. Makapanatili po kami, Ama, sa aming pagnanasa na makapaglingkod po kami. Magugol namin ang aming buong buhay sa aming mga pagsisilbi sa iyo. Lagi mo po kaming biyayaan ng pag-iibigan at pagmamalasakitang mga magkakapatid, pagpapatawaran upang sama-sama po naming maabot ang nasa ng aming mga pusong maging dapat po kami sa iyo. Minsan pa po humihingi kami ng awa. Patawarin mo po sana kami. Ngayong nagpapatawaran na po kaming mga magkakapatid sa aming mga pagkukulang sa isa't isa. At sana'y lagi mo kaming patnubayan at bigyan ng iba yung lakas ng loob
gaano pa man po ang sa haharapin na aming mapagdadaanan, sa tulong mo po, Panginoon, ay nawa lagi kaming makatagpos hanggang sa maging dapat po kami sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Panginoon, bawat balisa ng aming mga puso, ang aming pakikipagbaka ng pananampalataya, sa iyo po namin inilalagak. Bahala ka na po sa aming lahat. Mangyari ang ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisa ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.